Start na po tayo. Excited. Hindi pa nakakasagot, putya may bago na naman, matatabunan kayo niyan. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arates po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Sara, dahil po sa mga revelasyon, dalawang pasabog na po. Ngayon daw may pangatlo ng pasabog. Sa dalawang pasabog po, hindi na po umubra na nagpapakyut lang po si Quezzo Escudero. Ngayon po, no? Siguro napagsabihan, putya, para saan pa na ikaw ay Senate President kung hindi ka atake? Umatake na rin po. Okay na yan. Okay na po yan. Kulang kayo. Umatake na po ang bagong attack dog versus Sara Duterte. Walang iba kundi si Chis Escudero. Siyempre, sasagutin po natin. No? Nataranta po sila eh. Ang dami po nila. Yung isa nga po, yung mga dilawan nga po, ang sinasagot pa lang yung sa guna naman pa. Talagang ganyan eh. We Filipinos. Nasa We Filipinos deserve better pa lang yung mga dilawan eh. Eto si Chis Escudero, nasa pangalawa. Ngayon may bago na naman. Grabe talaga. Very exciting kaya po tayo tuwan-tuwa, no? Natutuwa po tayo dahil po sa kadahilanan na mainit po ang politika. Alam niyo naman, basta tunay na political vlogger, talagang tuwan-tuwa tayo niyan. Pero yung mga nakikisaw-saw lang na sa politika, na mga showbiz, showbiz ang po, mamamaga, hindi po nila naintindihan yung nangyayari. Kaya kayo din po, nasa tamang channel po kayo. Kung politika po ang gusto nyong pag-usapan, tama po yung channel nyo. Kasi panahon po ng mainit ang politika, mahihirapan po yung mga showbiz vloggers turned political vloggers. Kasi wala sila i-chismis eh. Ano po to eh, durugan ng mga analysis. Okay. Napakarami po nangyayari. Matulog ka lang, paggising mo, may bago na naman. Ito po, unahin na po natin yung akusasyon nito ni Senator Bato na siya po binisto na po ni Senator Bato para daw siyang sinasaksak sa likod, no? Dahil sa kanyang siniwalat na isa po pala, no? Hindi po niya akalain. Isa po sa tinatawag na nagtatraidor, no? Sa kanya at kay Pangulong Duterte. Ikaw naman, no? Senator Bato ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Napakatindi naman pala, ha? Martin, bistadong-bistado ka na. Alam niyo po, si Senator Bato parang huling-huli. Tayo po alam na po natin na malaki po ang papel ni Martin dito. Kung titignan niyo po, wag na po tayong magsabi, no? Mismong mga congressman na, no? Iko-quote ko lang po. Walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng speaker. Yan po ay sinabi, hindi po ng kakampi natin, ha? Yan po ay sinabi ng isang Vatican na congressman, walang iba kundi si Edsel Lagman. So kung ano po yung nangyayari sa Congress ngayon, sa House of Representatives, alam na alam po yan ng speaker. Mali pa pala ako ng quotation. Walang nangyayari sa House of Representatives na bas ng speaker. Bas po yan. So yung nangyayari po ngayon sa House of Representatives na nakasalang po ang mga Duterte at mga kaibigan, Duterte and friends, no? Diyan po sa House of Representatives. Alam niyo na po ibig sabihin yan.
Yan po ay may basbas ng speaker. Eto pala si Senator Bato, eh, tiwalang-tiwala ka kay Speaker Martin na poprotektahan ng mga Pilipino. Ngayon po na-realize ni Senator Bato na isa po si Martin sa kumukumbinsi sa mga co-accuse niya, no? Sa kanyang mga co-accuse, na sila ay idiin sa ICC silang dalawa ni Pangulong Duterte ay idiin sa ICC. Ang lupit po talaga, wala tayong magagawa, yan talaga yan po talaga si Martin. Tapos yung mga attack dog ni Martin ang sinasabi, tsismis lang daw yung sinasabi ni Bato. Tsismis? Nakita niyo ba yung nangyayari ngayon? Sino po paniniwalaan niyo? Na yung House of Representative leader, yung Speaker Martin, sinasabi ni Bato na may kinalaman para madiin yung mga Duterte at si Bato mismo, si Pangulong Duterte, si Bato sa ICC. No? Sino po ang may maniniwala sa inyo? Kitang-kita natin nagaganap, ano po nakasalang? ICC, War on Drugs, EJK, Pogo, lahat po yan. Pagsasama-samahin nila yan, iugnay nila kay Pangulong Duterte. Ngayon nga, napagsama na nila eh. Yung kinikita raw sa Pogo, yun daw yung pinambabayad dito po sa mga war on drugs. May pera nang involved. Dati yan yung pinagmamalaki natin, yung sinasabi natin. Alam niyo po, kung yung politiko hindi kumikita sa kanyang ginagawa, tapat pong politiko yan. Katulad di ba, ang question ko sa inyo nun, si Pangulong Duterte ba, pag may natutumba, nagkakapera siya? Hindi naman, kako. Ngayon po, parang sinasagot nila, no? May pondo raw yun. Galing sa Pogo. Tignan nyo naman, no? Kayang-kaya nilang pag-ugnayin. Tapos, i-deny nyo na walang kinalaman ang sasabihin nyo, chismis lang, na gustong madiin ni Martin. Kitang-kita sa mga ginagawa nyo. Ulitin ko lang yung sinabi ni Edsel Lagman. Walang nangyayari sa House of Representatives na hindi alam ng speaker. Lahat yan. May basbas ng speaker. So kung ang ginagawa ninyo, imbis na tumulong sa taong bayan, correct po. Wala po silang tulong sa taong bayan. Ang lahat po ng ginagawa nila ngayon para idiin ng Duterte. Pag po ba nadiin nila yung Duterte, uunlad na po ang Pilipinas, 20 pesos na po ang bigas. Dadami na ba ang may trabaho? Bababa na ba ang presyo? Saka imbestigan ninyo sa Duterte? Hindi. Pag umulan ba wala nang baha? Hindi rin. Ang mga gustong pag-usapan ng tao, ayon sa survey ng totoong survey company, SWS at Pulse Asia, meron na pong totoo at meron pong ginagamit na survey company. Yan po bahala na kayo. Basta ang pinakatotoo lang dyan dahil sa track record. Hindi na rin tayo magpapatumpik-tumpik dyan sa mga survey company niyan. Matagal ko nang sinasabi yan. Dalawa lang po ang kapanipaniwala dahil sa track record. SWS at saka yung Pulse Asia. Pag yung dalawa na yan, paniwalaan natin. Ano po yung sinasabi na SWS or Pulse Asia? Ang pangunahin pong gustong malutas ng mga mamamayan, taas ng presyo. Taas ng presyo ng bilihin. Diba? Ikalawa, dagdag na kita ng mamamayan. Pagkakaroon ng trabaho, dagdag na kita. Pero ano po ang pinagkakabala ng lahat ng nasa gobyerno? Paano sisirain yung mga Duterte? Concern ba yan ng mga Pilipino? Hindi po. Gusto nila magkaroon ng kalutasan yung taas ng presyo. Pero saan abala ang lahat sa gobyerno? Paano sisiraan ang mga Duterte? Hindi po kami, ano po ba pinagsasabi nyo? Babanatan nga natin si Chis. Bakit naman kami kakampi kay Chis?
Kilala na namin si Cheese, pero ngayon po lumantad si Cheese na siya po ay attack dog na. Eh, tama nga naman. Umaatake na si Sara Duterte. Narindi po sila. Noong tahimik si Sara Duterte, binabanata nila. Ano ba naman yung si Sara Duterte? No comment sa lahat. No comment sa lahat. Natural. Parte pa siya ng administrasyon. No? Tahimik siya nagtatrabaho. Tatanungin niyo siya ng mga trabaho ng ibang departamento. Natural, tatahimik siya. Pero ngayong hindi na po siya parte ng administrasyon, makakaasa po kayo. Yung panalangin ninyo, marami kayong panalangin na pag pinagbigyan kayo, nagagalit kayo. Dati sinasabi nyo, bakit hindi nagsasalita si BP Sara? No comment siya palagi. Ngayon nagsasalita na. Bakit salita siya ng salita? Walang paglalagyan sa inyo. Pag tahimik si BP Sara, galit kayo. Pero kapag si BP Sara nagsalita, hindi nyo kayang sagutin. O, dito pa lang po tayo sa mga sagot. Natural po, si Chis Escudero. Akala natin, ano kaya si Chis Escudero? Ano kaya gagawin ni Chis Escudero? Ako, matagal ko nang alam. Kaya yan Senate President. Ha? Kaya nilagay yan ng Senate President para, alam nyo na. Ngayon po, lantad na lantad. Para mag-i-attack dog laban sa mga Duterte. Hindi kaya ni Subiri. Hindi kaya ni Subiri kasi taga Mindanao si Subiri. Hindi kaya ni Subiri kasi siyempre, alam niyo naman si Subiri, very friendly. Pero ito po si Escudero, nagsimula na po. Yung nung isang araw, pasimple pa lang siya. Yung sa ICC, no? Sinisimplihan niya pa lang. Dapat ang sagot bilang Senate President, hindi dapat pumasok yung ICC dahil wala silang jurisdiction. Ngayon, nililito niya na yung tao. Nakikilito siya. Di ba? Hindi natin alam kasi nung araw, hindi pinadakip yung mga senador habang nasa session. Walang pakialam yung session nyo. Ang usapin ng ICC ay usapin ng jurisdiction. Bakit nagbabago kayo na ngayon ng mga pinagsasabi? Simple lang yan. May jurisdiction ba yung ICC sa Pilipinas o wala? Lahat kayo nagsasabi walang jurisdiction. O bakit nyo papapasukin? Bakit nyo i-entertain yung warrant of arrest? Porkit na magsaserve Interpol, palagay na nating i-serve ng Interpol. Still, sino po yung nakapirma sa warrant of arrest kung sakaling may dumating? ICC. Hindi nga natin dapat kinikilala yung ICC. O, nililito na. Kasama na si Chis Escudero sa pagkalito. Pero nung umatake si BP Sara dahil walang may kakayahan dito sa gobyerno na to, naunang umatake yung mga attack dog sa Congress pero pambanban yan naman si BP Sara, artistahin mahilig mag-selfie. Anak ng tinapay, ang atake ninyo, mahilig mag-selfie. Kailan pa naging masama yung mahilig ka mag-selfie? Ikalawa nilang atake. 125 yan, 125 yan. Okay. Basa po tayo ng mga atake. Ano pa isa nila atake kay BP Sara? Mga pataw Ito po mga tunay na. Ito po yung mga nag-aral kung paano atakehin. Narito po ang dilawan na si Ronald Llamas. Napansin niyo po ba? Magkasanib po ang inatake ng Dilawan at ng Pro Marcos Duterte. Ang tanong ko sa inyo, lumabas si Binag. Pare-pareho silang hindi kumikibo. Wala kayong pakialam. Inaakusahan ng isang kakilala nila, hindi po namin kaano-ano. Si Binag mismo nagsasabi hindi siya malapit sa mga Duterte, hindi siya Duterte supporter. Sinasabi niya na pinatototohanan niya yung lahat ng akusasyon kay Pangulong Marcos na siya ay ngagba. Dehin kayo bokiki, okay lang sa inyo mga Dilawan? Okay lang sa inyo ng Pangulo ay o mga kaparian? Kaparian, Dilawan at mga BBM supporter. Okay lang sa inyo? Kasi pokpok naman daw si Binag.
Kasi si Binag, marami daw anak sa iba't ibang lalaki. Yun pala ang sagot ninyo. Okay lang sa inyo, nangagbang Pangulo natin. Basta pokpok lang si ano. Basta may anak lang siya sa iba't ibang lalaki. Okay. Puntahan po natin yung mga atake naman kay BP Sara. Ito po, si Llamas, siyempre, guest yan sa lahat ng mga dilawan na mga broadcast, no? Sabi nagpasalamat si BP Sara sa mga tribo na willing. Sino po yung nagpahayag na willing sila na mag-secure kay BP Sara? Si BP Sara po ba? Tayo po ba mga Duterte? Sino po yung nagbigay ng pahayag? Mismong yung mga tribo. Natatandaan niyo yan? Tribo po, sabi nila, very willing kami. Kaya nagpasalamat po si BP Sara sa mga tribo na handang isakripisyo yung kanilang buhay para protektahan si BP Sara. Ito po ang pahayag ni Llamas. Paano mo sinabing sinusuportahan ka ng mga tribong ito kung may iilan lang na nag-volunteer? Tignan nyo. Kino-question pa ni Llamas yung mga nagbo-volunteer. Hindi na unawaan ni Llamas yung tribo eh. Ilan lang daw naman yung nagsabi na magbo-volunteer sila. Yung ilan na yon, kung hindi ako nagkakamali, may pahayag yun. Yung ilan na yon, mga tribal leaders. Llamas, matalino ka naman. Huwag mong binobobo yung mga nanonood sa'yo. Ang tribo, hindi po kinakailangan ng tribo na magsalita lahat. Di ba? Ano po ba yung ibig sabihin ng tribo sa Pilipinas? Sino po ba yung nagsasalita sa mga tribo? Leaders. Ginagalang nila yung leaders nila. Pag yung tribo nagsalita yung leader, susunod po lahat ng mga katribo niya. Hindi po ba ganyan yung mga tribo? Ganon din po pag sinabing kulto, walang tanong-tanong yan, susunod lang. Di po ba? Ang tribo po, ginagalang nila yung kanilang leaders. Kaya pag yung sinabi ng leader na magbo-volunteer kami, hindi lang po siya nagsasalita. Itinataya niya pati yung kanyang buong tribo. Ano yung sasabihin mong iilan lang nag-volunteer tapos pinasasalamatan niya na yung buong tribo? Yan yung mali eh. Palibasa kayong mga dilawan, iba yung sinasabi ng leader, iba yung sinasabi ng mga member. Yan po ang katotohanan. Sige, lipat pa tayo. Marami po tayong sasagutin eh. Bago tayo po makarating kay Quezon Escudero. Eto po, mayroong tumatawa rito. Kagaya ni Sarang, gusto niyo maging Pangulo, susme, isang trapo, basang-basa ang galawan, just go ahead, Sara, magpakilala ka pa. Ilalad mo na ang tunay mong kulay, wag nang mahiya. Kayang-kaya mo yan in just 11 days. Hindi sila tumitigil sa 11 days, no? Okay. Ito pa po, yung inaatake po nila, yung sinasabi ni Sara na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. Vice President Sara Duterte squandered 125 million confidential funds in 11 days in 2022. 2024 na po, hanggang ngayon hindi nyo pa malutas. Yun nangyari noong 2022. Okay. Paliwanag natin sa nagtatanga-tangahan ng mga dilawan at kakamping at lahat po ng mga BBM supporters. Kawawa naman kayo. Alam po yan ng mga leader nyo sa Kongreso. Ang Kongreso po, hindi po majority lang. Halos lahat na ng congressman. Ilan na lang po natira kay Duterte. Lahat po ng congressman, kakampi po ni BBM, kakampi po ni Martin. Lahat ng mga congressman, yung mga attack dog na congressman, inaatake yung 125 million. Okay.
Thank you very much kay Gregory sa 5,000. 11 days sa inyo, billion, daily na wala lang. Okay. 125 in 11 days, yung 1.4 billion, ayaw niyong pag-usapan, di ba? O, pero tsaka na muna natin, mamaya natin titirahin yan. Paulit-ulit kayo sa 125. Alam niyo ba na pwedeng i-impeach si Sara Duterte kung may kasalanan talaga sa 125? Kasi 125 million, ang kaso po ng 125 million, plunder. No? Ang plunder po, matindi po yan, non-bailable. Pag mga ganyan po ang kaso mo, pwede kang impeach. Okay? Tayo po, pwede nating impeach si BBM, pero kontrolado nila yung Kongreso. Mahihirapan ang mga pro-Duterte na impeach si BBM dahil ang impeachment po ay kung sino may control sa Kongreso. Si Sara Duterte, kung totoo yung sinasabi ninyo na merong ginawang kalokohan, squandered, sabi nga, kayang-kaya nyong i-impeach yan. Majority kayo. Bakit wala pong impeachment? Kasi magmumukha kayong tanga. Bakit po magmumukha kayong tanga? Kasi mauugat. Paano ba nagkaroon ng 125 million? Humingi si BP Sara ng 125. Binigyan siya. Pag binigyan ka ng pondo, government employee ka, government institution ka, government agency ka, humingi ka ng pondo, kinakailangan mo yan magastos within sa taon. Alam niyo po ba sa totoo? Yung 11 days na nagastos ni BP Sara kasi binigay sa kanya December na. December na binigay, nagastos pa rin. Sa totohanang buhay po, binibigyan po ng award yung mga ganun. No? Binibigyan po yan ng award. Humingi ka ng pondo, binigyan ka ng pondo, ano po ang mali? Pag yung pondong yun hindi mo ginastos. Bakit? Nag-aaksaya ka ng pera ng taong bayan. Humingi ka ng pondo, hindi mo ginastos. Naintindihan niyo? Humingi siya ng pondo, binigyan siya ng pondo, ano ang wag tayo maghinala. Lahat legal. Humingi siya legally ng pondo. Binigyan siya ng Pangulo. Hindi illegal yung ginawa ng Pangulo. Legal yung ginawa. Wala nagsasabing illegal yung ginawa ng Pangulo. Nakakalimutan nyo, galing yan sa pondo ng Pangulo, humingi yung Vice President. Sagutin na natin ng isahan para mawala na yung mga katangahan na mga to. Humingi ka, Vice President, ng legal na paghingi. Ang Pangulo, wala naman nagko-question ng paghingi niya. Wala rin nagko-question na binigyan siya ng Pangulo. So legal pareho. Humingi ng legal, binigyan ng legal. Pag binigyan ka ng legal, kinakailangan mong gastusin ng legal. Tanong, binibintang po ba nila na gastos ng legal? Hindi po. Anong binibintang nila? Ginastos ng 11 days. Binigay nyo December eh. Natural gastusin ng buo yun sa December. Bakit po? Bawal na yung gastusin sa January. Galing po ako sa gobyerno eh. Alam niyo po ba yung ginawa ni BP Sara? Sa tunay na buhay, ina-awardan po yun. Napakagaling mo. Hindi mo pa. Nalaman mo na kung ano yung pagkakagastosan, babayaran na lang. At tanong, may illegal po ba sa paggastos sa hiningi mong pondo? Pag po ba yung pondo na hiningi mo ng legal, binigay sa'yo ng legal, ginastos mo ng legal, may illegal po ba? Wala, panay legal yun. Di ba? Wala pong legal. Kanina lang po nagkaroon ng illegal? Sa mga utak ng illegal. Utak nyo kasi illegal eh. Kaya naghanap kayo na illegal. Hanggang ngayon, 2 years, ang bilis nyo magsampa ng kaso eh. Di ba? Ang bilis nyo magsampa ng kaso kung kani-kanino eh. Si Duterte nga, sinabihan lang na si Franz Castro, kinasuhan eh. Pwede nyo pong kasuhan. Pwede nyo nga impeach si Sara Duterte. Bakit hindi nyo ginawa? Kasi walang illegal na nangyayari. Pinapahiwatig nyo lang. Hindi na po bobo mga Pilipino. Bakit hindi bobo mga Pilipino ngayon?
May mga vlogger na nagpapaliwanag sa kanila ng totoong nagaganap. Ang dami yung congressman, wala nang hingi. Wala nang hingi sa COA. COA, pengi nga report, saan ba ginastos ni BP Sara yan? Malamang merong humingi. Malamang wala silang nakita. Sa tingin nyo, yung mga yan, mahilig manilip, hindi nila hihingin. Hiningi na nila yan. Wala silang nakita. Kaya kayong mga follower, inuuto lang na mga yan. Pag sinabi nila na 11 days ginastos, ano ngayon? Yung 20 million ng paglamon, hindi kayo nag-question. Isang oras lang nilamon ng mga walang hiya sa SONA. Oo, walang hiya kayo. 20 million, lalamunin nyo ng isang oras habang naghihirap yung mamamayang Pilipino. Hindi ba kawalang hiyaan yan? May nag-question ba rito sa 11 days, 11 days? Ha? May nag-question ba sa mga 11 days? Wala nagko-question. Oras lang yun, 20 million. Oras lang yung 20 million. Di ba? Paulit-ulit lang kayo. Okay. Punta pa tayo sa iba pang mga atake. Ayan, nasampahan na po ng kaso sa Amerika si Andy Garcia. Ay, Andy. Andy Bautista. Eto na po, punta na po tayo rito kaya bagong mainit-init pa, no? Bagong attack dog. Thank you very much ulit kay Gregory. 11 days sa inyo, mga billion daily. Daily na yan, wala lang. Ayan ha. Eto, magandang sagutin to. Kasi mahihirapan po basta-basta yung tao rito. Matalino to si Chis anong tawag doon? Anong tawag doon? Yung maganda mga manalita. Okay. Ito po isa-isay natin tong mga sinasabi ni ng bagong attack dog. Nahiwatigan na natin Yung mga sinasabi, independent ng Senate, independent kami, itot mo, no? Mabulaklak ang dila. Kaya nga alam nyo na, di ba? Sasabihin pa ba natin? Ganun talaga. Hindi ko sinasabing kay Chis nangyari to Yung mga magagandang babae. Wag ko nang ituloy. Okay. Dapat nakita nyo na yun nung ginawa siyang waiter. No? Alam nyo na yun, no? Pinapakilala sa mundo na ito, tauhan ko to. Yun lang po yun. Tigil na po natin yan. Siyempre, marunong naman kayong mag-connect the dots Ito, hindi po pwede na wala siyang silbi. Inaatake na yung mga mga principal niya, di ba? Hindi po pwedeng walang silbi siya. Kaya kinakailangan mong umatake. Ito po, yung maganda yung sa English muna, tapos tinagalog niya. What is perplexing? Tindi, no? Perplexing. Is her questioning. Teka, hindi ko na yung kahulugan ng perplexing. Yan yung masarap sa sa panahon ngayon. Kaya hindi ko pagpapalit tong panahon ngayon yun. Difficult to understand. Yung pala yun pinahirapan mo pa kami, perplexing. Yun ang meaning ng perplexing, difficult to understand. Ang mahirap pong unawain. Yan. Is her questioning the absence of a flood master plan. Ito, inaatake niya na yung mga sinasabi ni BP Sara. 2 years into the administration of PBBM, after the previous administration had 6 years to develop one but unable to do so. Matagal ng problema ang pagbaha sa bansa. Kaya hindi ko makuha Hayaan nyo, aralin ko yung boses niya. Kung meron kasing nagawa o nasimulan man lang noon pa noon,
Eh di meron na po sana tayo ngayong napapatupad na ngayon. Ayan na mga typical eh, no? Maganda lang po ang pagkakadeliver ni Chis Escudero. Pero wala pong pinagbago tong mga sinasabi ni Chis Escudero sa mga umaatake pag inatake mo yung Marcos. Ang inaatake po kay Pangulong Marcos, pinagmalaki niya sa SONA, 5,500 finish flood control project. We have 5,500 flood control projects. Pinagmamalaki. Ano ibig sabihin ng pinagmamalaki? Is either ikaw ang gumawa niyan o ikaw yung nagtuloy. Sa panahon mo, proud na proud ka, kaya mo pinagmamalaki. We have 5,500 flood control projects. Di ba? Sino ba nagmalaki niyan? Kami ba? Si Pangulong Marcos. Huwag tayong papadala minsan. Huwag tayong magpapadala sa masasarap na matatamis na pananalita. Ang dami pong nadala dyan. Di ba? Magagandang babae. Nadadali na matatamis magsalita. Di ba? Meron pa nga magagaling kumanta. Ay, buti pag nauntog. Pag nakakita ng mga nalula sa kagwapuan. Sige, wag na natin ituloy. Si ano yun, no? Rico Bla, ano pangalan nun? Si Maris Racal. Batang-batang si Maris Racal. Na tuwing naglalakad siguro sila ay, oy, Maris Racal, ang gwapo ng tsuhin mo. Alam nyo, ayaw ko kasi yung sa lahat, yung mga sinamantalan nyo yung mga yung mga kababaihan dahil diyan sa mga okay, balik tayo. 5,500, 2 days umulan. 2 days may dumating na hindi po kalakasang bagyo. Hindi po super typhoon. Hindi po yan super typhoon. Yung Karina, pangkaraniwang bagyo. Bumaha. Asan yung 5,500? Yun yung kina-question. Di ba? Ang sagot ng wala po tayong master plan. Wala palang master plan. Bakit saan ginagamit yung 1.4 billion a day na flood control program? May program, wala kang plano pala. Kay Duterte rin may flood control. Pero hindi 1.4 billion. Yun yung difference eh. Hindi 1.4 billion a day. Yung panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte, kaya hindi 1.4 billion kasi effective. Tanong ko lang, bumaha ba ng ganyan sa Metro Manila nung panahon ni Duterte? Hindi po. Hindi. Bakit? May budget din si Duterte na flood control. Ay, epektibo yung pinagamitan ng budget. 1.4 billion a day ang ginagastos buwat nung umupo si Marcos. At pinagmalaki niya. Natural hanapin. Huwag mo kami paikutin na typical na ang may kasalanan niyan Duterte. Ngayon bumaha 2024. 2016 to 2022 walang bahang ganyan. Ilang bagyo ang dumaan. Ilang bagyo, Quezon Escudero ang dumaan sa panahon ni Duterte. Panay super typhoon. Bumaha ba sa Metro Manila? Hindi. Bakit? Baka ginagamit nila yung kanilang flood control project. Di ba? Kakaiba ba ngayon yung bagyo? Hindi. Normal lang nga yan eh. Normal lang po yan. Sasabihin ko sa iyo kung anong ginagawa. Hinahanapan mo yung mga Duterte. Parte kami niyan. Nakita namin. Yan ang mga una kong vlogs. Kung titignan mo yung mga una kong vlogs, paglilinis ng Manila Bay. Paglilinis ng Manila Bay, Badong? Oo. Nilinis yung Manila Bay. Sangkatutak pala. Tone-toneladang truck ang basura na nahakot sa Manila Bay. Ganun po kadumi.
ang Manila Bay. Pero ano po ang nakita nung panahon ni Duterte? Daan-daan libo, siguro umabot pa ng milyon ang nag-volunteer para maglinis ng Manila Bay. Sinimulan po sa malaking ganun po magprograma, nakikita. Ano sinabi na ng bandang huli? Ano sinabi na ni BBM at yung gobyerno ni BBM? Basura. Basura. Ang problema, basura. Simple. Kay Duterte, may proyekto ba sa basura? Ang dami po. Naku po, kitang-kita yan. Yung mga vlogger po, buhay na saksi ang mga vlogger. Binablog po namin. Diyan po ako na una mga vlog. Wala lang nanonood pa sa akin noon. Diyan ako una nagbablog. Paglilinis. Daan-daan libo. Ganun mag-present ng proyekto. Gusto nating linisin ang Manila Bay. Sabi ko, linisin ng Manila Bay? Pwede bang linisin yan? Eh, ang dumi-dumi niyan. Taihan ng mga dilawan yan. Ay, dilawan nga pala si Kiss. Kaya naman pala hindi niya makita yun. Galit nga pala sila. Galit sila no nililinis yung Manila Bay. Taihan namin yan. Bakit nyo lilinisin? Saan kami tatae? Lahat po. Naglilinis. Daan-daang libo. Kada linis. Daan libo. Daan libo. Daan libo. Nilinis po. At yung mga vlogger po, saksi po na tuloy-tuloy ang paglilinis. Nakakarating po yung mga vlogger sa mga estero. Nililinis. Diyan po napupunta yung sinasabi niyong pondo ni Pangulong Duterte. May pondo, nagagawa. Pati yung tao, pag nakikita mong nililinis yung kapaligiran, mahiya ka magdumi. Di po ba? Pag may malinis po, halimbawa may taong grasa na naligaw dito sa BGC, taing-tain na. Oh, pasensya na po yung kumakain ha, yung mga nagme-merienda. Halimbawa po may taong grasa na napunta ng BGC, taing-tain na. Ang linis ng BGC, tatai ka ba? Hindi. Pero nung panahon ninyong mga dilawan, taihan niyang Manila Bay, dilawan niyang si Chis eh. Panahon yung mga dilawan, taihan niyang Manila Bay. Tatai dun. Pucha, taihan namin to. Huwag niyo sabihing walang proyekto. Huwag niyo sabihing walang ginagawa. Damay-damay po, ramdam namin yun. Yan nga yung kinakantsawan nyo. Yung Dolomite. Yan po yung produkto ng Dolomite. Hindi po ibig sabihin na tumigil po dyan. Inaalam po nila saan galing yung mga dumi. Sa mga hotel pala. Ang daming hotel dyan, direkta. Oh, tinitignan po natin. No? Titignan po natin yan. Tinignan yan. Tuloy-tuloy po yung proyekto, kaya po walang baha nung panahon ni Duterte. Eh yung dumi lang, saan ba galing to? Dito sa mga hotel na to. O, bibigyan na ng sulat yung mga, pag hindi kayo nilinis nyo yan, no? Papasara namin yung mga hotel nyo. Putya, matatakot ka pag sinabi ni Duterte na papasara yung mga hotel. Eh. Pwersado sila maglinis. Yung tubig pala pwedeng hugasan. Hinuhugasan muna nila yung tubig nila. Kaya po may proyekto. Sasabihin nyo, kalokohan yung, ngayon naganap yung baha eh. Naipon na, buhat nung umalis si Duterte. Ano sabi ng DPWH? No more dredging since Duterte left. Napa-English tuloy si Badong. Ha? Mula po nung umalis si Duterte, wala na naganap na mga dredging dyan. Alam niyo po, pinipicture po yan in fairness po sa mga vlogger. Narito po tayo sa Ilog Pasig. Narito po tayo sa Estero de Calamansi. Nalilinis po. Saksi po ako, nakikita ko kahit hindi ako nagbablog, pupunta lang ako ng Divisoria. Nakikita ko yung dredging dyan sa lahat ng mga estero dyan. May proyekto, epektibo, walang baha.
Ngayon, walang proyekto, may pondo. Eh, ano ba naman yan? Kung may baha tayo, di mamigay tayo ng ayuda. At least meron tayong merong pondo. Alam niyo, wag niyo pong pagmalakihan yung mga Duterte kasi nakita namin, naamoy namin. Ang mga proyekto ng Duterte nakikita, nararamdaman, at higit sa lahat naaamoy. Ngayon, balik na naman. Dumi ng mga estero, dumi lahat, dumi lahat, dumi lahat. Okay, tuloy natin. Kala nyo ba tapos na dyan yung sinabi ni Quezon Escudero? What a perplexing, tindi. What a perplexing, you know? Kung meron daw sanang nasimulan, sinimulan po. Yung paglilinis, dolomite nga, oh. Sinimulan din, oh. Tutuloy nyo na lang, lilinisin nyo na lang. Basura yung inangal nyo, di ba? Pero noon, nakikita ng tao, alam nyo po, nakakahiya pong magtapon ng basura pag nakikita mong malinis. Escudero. Ayan. Ito po, Escudero further pointed out that Duterte, being the country's second highest official, has the platform to suggest or execute tangible solutions to problems rather than just call attention to issues. Tignan nyo ang sabi ni Escudero. We have other problems, but the focus of the Senate is to address them and not just point out. The Vice President, like every Filipino, has the right to point out the problem confronting our countrymen. Unlike ordinary citizen, however, may however ka pa. However, she can actually suggest or do something tangible about them using her position, resources, and platform. Ganda na naman, di ba? Dapat hindi pala angal yung Vice President kasi Vice President siya. Meron siyang platform, dapat nagsasuggest siya kasi hindi siya pangkaraniwang tao eh. Pangalawa siya sa pinakamataas na tungkulin eh. Bakit hindi siya nagsasalita ng mga problema? Wala siyang ginagawa kundi ngayon pino-point out niya lang. Mali. Mali ka, Keso. Opo, dapat po talaga pino-point out ni BP Sara. Basahin natin yung sinabi ni BP Sara. Kung basahin mo, ito si BP Sara to Kung basahin mo yung GAA, General Appropriations Act, at itrace mo kung nasan pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. Hindi maganda yung budget ng gobyerno. Sinundan niya GAA, budget, tapos yung pagpunta ng, yung paggastos ng may budget na, pupunta sa mga iba't iba. Pinag-aralan ni BP Sara, mukhang hindi maganda yung pagbabudget. Mukhang hindi maganda na pupuntahan ng pera ng tao. Ito yung sinasabi mo, no? Mag-suggest. Actually, mag-suggest si BP Sara. Ano sinabi ni Sara? Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Sinubukan niya. Sinubukan niya. Tama. Okay, yung ano dyan, huwag tayo magsinungalingan dito. Opo, bias po akong vlogger. Tanga ka ba? Kulto kami ni Digong. Bias kami sa mga Duterte. Oh, ano ngayon? Kung bias kami. May vlogger bang hindi bias? Sa sports nga, may bias eh. Tuloy natin. Sinubukan kong itama. Sinubukan niya na itama. Makinig ka, Keso. Pag bias, tanga na. Putang. Lahat po bias. Okay, sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Ano yung nakita niyang mali uli? Mali ang paggamit ng budget ng gobyerno. Sinubukan niyang itama. Ano sabi ni BP Sara? Pero syempre, wala akong nakuhang suporta. Boom! Kiss Escudero. Ginagawa na ni BP yan. Yun sinasabi mo, Atis. Ha? Ginawa na yan eh. Kumanta pa nga si BP Sara. Sinubukan ko. Sinubukan niyang itama yung nakita niyang mali. Pero syempre,
wala siyang nakitang suporta at wala siyang nakitang pagbabago. Kaya siya nag-resign, isa yan sa dahilan. Putya, sinubukan niya na nga eh. Tama eh. Ano yung sinasabi mo, Chis, na dapat hindi lang siya nagpo-point out ng mali? Ha? Hindi na nga siya nag-point out. Sinubukan niya ngang itama pero hindi nakinig. Bagkus, siniraan pa siya. Hanggang ngayon, sinisiraan yung 125. Hindi nakinig. Nasagot ba, Chis Escudero? Kaya yung mga atake nyo kay BP Sara, alam na namin yan. Kayang-kayang sagutin ni BP Sara. Yung noon, no comment, binabanatan nyo. Ngayon, maririndi kayo sa komento ni BP Sara. Meron pa bang sinabi si Chis? Imbis na magturuan, magsisihan, mas mainam na magtulungan na lang tayo para tugunan ang problema ng ating bansa at mga kababayan. Ganda eh, no? Gandang pakinggan. Yan din yung unity, di ba? Dapat nga tinulungan nyo si BP Sara na itama yung mga mali. Yung mga nakita niyang mali sa paggastos ng budget. Eto sinabi na sa'yo. O, kung nakikinig ka, uulitin ko yung sinabi ni BP Sara. Kung totoo ka sa sinasabi mo, silipin mo yung maling paggamit. Yan ang inyong dapat iniimbestigahan. Ano sabi uli? Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Sa ano tong maling sinasabi ni BP Sara? Yung pag-handle ng pera ng gobyerno. Nakikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng gobyerno. Sinubukan niyang itama yung nakita niya mali, pero syempre wala siyang nakuhang suporta. Ngayon, ang sinasabi mo na i-point out, tumulong si BP Sara, yan nga yung pagtulong niya. Pero hindi niyo tinulungan. Ngayon, alam mo na may mali sa paggastos. Pwede ba yung susunod ninyong investigasyon, wag namang pagdidiin sa mga Duterte? Pwede ba yung investigasyon naman saan napupunta yung pera ng taong bayan? Boom! Keso. Saan napupunta? Saan yung mali na paggasta? Kung 1.4 billion flood control project, binabaha tayo, saan napunta yung 1.4 billion a day? Kino-question mo, 11 days, 125. Ito, 1.4 billion, walang kumu-question. Saan napupunta? Tapos ko-question ninyo yung nagtatanong. Hindi naman po si BP Sara nagsabi na wala kayong master plan. Nagpopondo kayo ng walang master plan ng flood control. Tatanungin niyo si Duterte nga wala. Anong wala? Meron. Kitang-kita namin meron. Hindi lang mahilig magplano si Duterte, action agad.